So, good morning guys. Yan, it's Radix Rider here. So, matagal-tagal tayong walang vlog, no? So, ngayon, get straight to the point na tayo. So, kamusta nga pala? So, for today, mag-install tayo ng voltmeter. Which is ito. Sa ating Rusi Sigma 250. Yan. So, ito nga, voltmeter na to. Ayan. Makita yan. So, digital type siya, guys. And through hole din siya. Sabihin, kailangan nating butasan yung ating panel para ma-install to. Meron siyang, ito yung pinaka device and ito yung pinaka nut niya or yung lock. So, saan ko i-install to? Install ko siya dito sa ating panel. So, kung natatandaan nyo, ito yung ating cellphone charger. Ayan. Which is working good so far. Actually, may voltmeter na to. Kaya lang, yun nga, hindi mo siya pwedeng makita or di mo makikita yung voltage ng battery mo pag umuulan kasi syempre nakasarado to. Kaya mas gusto ko kasi nakikita ko palagi para palagi ko siya na monitor. So yan, i-install natin siya katapat nito ang ating cellphone charger. So probably dito siya kabila. Yan, susubukan natin yung magkatapat sila as far as makakaya natin. Yan guys, continuation lang, no? Tinanggal ko yung panel natin from our motorcycle and yung lahat ng mga fairings and fuel tank na magiging sagabal para sa gagawin natin kasi kailangan natin i-access yung ating wires sa loob ng ating chassis para ma-install natin itong voltmeter natin. So, okay. So, ngayon, ito na ating panel. Butasan ko na lang siya dito. So, yan guys, update. So, nagyan natin siya ng butas. Although, hindi naman siya perfect. Naman din kailangan perfect. Kailangan natin is mag-fit itong ating device. So, yan. Kabit na natin ito. Ito yung nut niya. Sa likod natin siya. So, i-make sure nyo lang yung orientation niya. No? Yung nare-read siya na maayos. Ayos mo. Para sa akin, okay na siya. Hihigpitan ko na yung kanyang hat sa likod. Yung saktong hindi lang siya makatanggal. Ano yung hindi siya masobra. Sobrang higpit. Next, kakabitan natin siya ng wire. Okay, so ito yung wire na aking gamitin. So, yung black is yun yung tatap ko sa ating ground and yung blue. Siya naman yung tatap natin na diretso sa battery. Kasi mas okay yun or mas tama yung ganong connection since yung battery mismo yung ating imo-monitor sa gamit yung ating voltmeter. Then yung voltmeter natin may kasama siyang mga terminals. Ang gagawin natin is i-clip lang natin yung wire dito, then install na natin sa ating motorcycle. Okay? Ayan na guys, na-clip na natin or nalagyan natin yung terminal yung ating mga wire. So, i-connect na natin siya sa ating voltmeter. So may label yan guys.
hindi makita sa camera. Yan, may positive and negative. Diba? So yung blue sa positive, yung brown sa negative. Okay? Yung blue, positive. And yung brown sa negative. Okay? Once punta tayo sa motorcycle, kakabit na natin ito. Okay guys, nabalik natin ating panel, ating motorcycle. So, it's time to ikabit natin ating mga wire. So, unahin natin itong brown, which is dapat connected sa ating negative. So, katulad ng dati, any body bolts or any metallic part ng ating chassis is a good source of ground. So, unahin natin to. So, kung natandaan nyo, ito yung ating cellphone charger. So, dun ko na lang din siya ikakabit para mas madali at hindi na maghanap kung sa ilalagay. So, nga pala, since wala tayong i-terminal, mag-i-improvise na lang tayo using yung mismong wire. Ito. Ano yung itsura niya? Ayan. Makita. Ayan. Gusto nyo yung kakabit at yung dito. Peace. Ayun natin dito. Then, itong blue is ikakabit natin sa ating accessory wire. Bakit doon? Kasi siyempre ayaw na natin maubos yung ating battery or ma-lombat yung ating battery dahil naka-under lang yung ating voltmeter, diba? Siyempre pag naka-under yan palagi, kukonsumo yan ng battery. Since walang kickstart ang ating motor, pag nalobat ang ating battery, hindi natin siya mapapandar. Maliban na lang kung i-charge nyo muna yung battery dito, kasalpak mo ulit sa motor. So yung best way para maiwasan natin yung discharging ng battery, ikakabit natin itong positive wire from our voltmeter sa ating accessory wire. Na mangyayari is kapag sinusian lang natin or naka on lang yung nagsusi tayo ng ignition, pag naka-on yung ignition natin, saka lang din gagana yung ating voltmeter. So yan guys, ito lang yung access nyo yung bugkos ng wire na to. Sorry, madumi yung motor ko na wala pang linis-linis. Ikakabit lang natin siya dun sa kinabitan din mismo ng ating cellphone charger. So okay guys, so yun. Okay, gawin natin. So ito guys yung ating kinambitan ng ating cellphone charger. Dito natin ikakabit yung ating voltmeter. So tanggalin na natin to. Yan. Then siguro i-step na natin dito sa ating cellphone charger. Then nakabit natin voltmeter. So, usap natin yung sa iba lang. Bakit mo konti? Then, step and five. So, ito na siya guys. Yan. And then, i-insulate nyo na lang to using an electrical tape
or shrinkable tube. Ako mas prefer ko shrinkable tube kasi hindi siya natatanggal kalaunan, unlike ng electrical tape. Pagka nawala na yung adhesive ng electrical tape, hindi siya natanggal siya. So pag ganun, may tendency na magkaroon ng short circuit sa ating electrical system. So at mas professionally look yung paggagamit ng shrinkable tube. So kukuha lang shrinkable tube, nilalagyan ko siya. Okay? Yung sinasabi ko sa inyong shrinkable tube, so pag in-apply nyo siya ng heat is nag-shrink siya. So mura lang naman to, makakabili kayo ng 10 to 20 pesos per meter. So ito gagawin natin, okay? Shrinkable tube. Then insert natin natin siya. So yun, okay na insulate na natin siya. Balik natin siya sa ating tawag dito sa dito. Then bago nyo i-brake lahat at tinanggal nyo, make sure nyo muna kung gumagana yung ating kinabit. Turn on muna natin yung ating motorcycle. So yan na guys, yung ating kinabit. Natin kinabit yung ating wires. Yung blue is yung ating positive and yung brown is yung ating negative. And so testing natin guys kung gagana yung ating voltmeter. Dapat gagana lang siya pagka nag-switch on tayo ng ating ignition switch. Okay? Tingnan natin. Then ayun, diba? And yung ating cellphone charger nga, sabi ko sa inyo, meron din siya, kaya lang ang labo, diba? At hindi ko siya makikita or hindi ko ma-monitor yung aking battery kasi pag umuulan nakatakip to, unlike dito which is waterproof and mas malinaw siya, so readable and mas namomonitor na maigi yung ating battery. Okay? Then pag pinatay natin, mamatay din yung ating voltmeter. Off, on. Okay. Sabihin guys, pag ganyan, okay yung ginawa natin connection. Ibalik natin yung tinanggal natin, then yun, at din na nagtatapos yung ating vlog guys. So yun guys, para saan ba yung kinabit kong voltmeter? Syempre guys, as you all know, ang motor natin is Sigma 250, diba? So yun nga, wala tayong kickstart, so naglalagay tayo ng voltmeter para ma-monitor natin yung voltage level ng ating battery. Kasi pagka sobrang baba ng ating voltage ng battery natin, walang kakayahang mag-start yung ating motorcycle. So ang voltmeter, pinapakita niya kung ano pa yung level ng voltage ng ating battery. So kapag mababa yan guys, hindi natin may i-start yung motor natin kasi wala tayong kickstarter. So kailangan i-charge muna natin yung battery. Then pag na full charge na, saka ikakabit yung motor, saka i-start yung motor. Then gagana lang yung system ng charging system kapag ka ma-under na yung makina. So yun guys, hopefully may natutunan kayo or may in-share ako maganda sa inyo sa episode natin ito. Thanks for watching, and shoutout nga pala sa mga taong ito. Yan, salamat sa mga suporta nyo mga quiz kahit mabagal yung ating uploads, diba? Thank you kasi nandiyan pa rin kayo. So that's about it mga quiz. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Yan, so ride safe always. Alex Rider out. Peace.